Nagsimula ito bilang sigaw ng pagkakapantay-pantay, ngunit naging sigaw ng sakit. The chokehold is once again initiated. 10 seconds left to go, and the referee stops it. Hands heavy. Ito ang mga laban na nagpatunay na sa loob ng ring, walang mga talumpati, tanging realidad lang. At mas malakas ang tama nito kaysa sa kahit anong suntok sa kanan. Si Lucia Raker ang kinilalang pinakamapanganib na babae sa kasaysayan ng palakasan, na may suntok na mas malakas kaysa sa karamihan ng lalaki. Hindi natalo sa boxing at kickboxing, isang tunay na tagapanguna, na tinawag na Lady Tyson dahil sa kanyang lubos na paghahari. So fatigued, she can't get any leverage. She stop this line. Young lady, does she have a nail? Back to that southpaw stance. Hard right hand to the body. Desong in big trouble. Pero dinala pa ni Raker ang kanyang alamat. Gusto niyang patunayan ang mas malaki at lumaban sa isang lalaki. At sa isang intergender na laban, hinarap niya si Somchai Jaidi, isang mandirigma na may higit sa 30 profesional na laban. Sa unang round, nanatiling matatag si Raker gamit ang kanyang elite na teknik at mahusay na footwork. Sa kalagitnaan ng ikalawang round, lumabas na ang pisikal na realidad. Malinis na kanang suntok ni JD ang agad nagpabagsak kay Raker. Hindi ito dahil sa kakulangan ng teknik o tapang, kundi dahil sa biyolohiya na humaharap sa realidad ng direkta. Pero kung ang laban na iyon ay profesional at may pahintulot, ang sumunod ay hindi sana nangyari kailanman. Kung may isang pangalan na mas nagbahagi sa mundo ng mixed martial arts, iyon ay si Fallon Fox, isang lalaking nag-transition bilang babae at sumali sa women's mixed martial arts para patunayan ang isang punto. Ikinagulat ng mga tagahanga ang hindi lang pagdating niya, kundi pati ang matinding pagdomina pagkatapos. Dahil sa hindi matutumbasang pisikal na katangian, dinomina ni Fox ang women's division at sunod-sunod na nanalo sa finals. Inakusahan siya ng marami na ginagamit ang batas para saktan ng mga babae. Umabot sa sukdulan ang kontrobersiya noong 2014 nang pumasok si Fox sa cage laban kay Tamika Brents. Wow, Erica Newsom. Tumagal lang ng 39 na segundo ang laban. Nagpakawala si Fox ng malalakas na tuhod na nagresulta sa concussion at bali ng bunggo ni Brents. These girls are getting right into it. Fox taking the knees and that's it! Fallon! Isang paalala ng pisikal na agwat na di kayang burahin ng anumang regulasyon. Kahit gaano yon kaapektado, di nito matutumbasan ang kayabangan ng batang babae na sobrang kumpiyansa at inakalang sapat na ang ilang ensayo para harapin ang lalaki sa kulungan. Hunyo 2022 sa Tampa, Florida, nagdaos ang World Class Fight League, 32 ng laban na kinwestiyon ng marami. Hinamon ni Gita Figueroa, baguhang babae sa mixed martial arts si Shane Mistreta, isang lalaking may profesional na karanasan. Mula sa unang kampana, ginawa ni Shane ang kanyang leksyon tungkol sa empowerment ng kababaihan bilang isang pista ng pagpapakumbaba. Solid start with a Finish the takedown and does finish the takedown. aware that she is in a fight. And they're both throwing and landing. Kick. Doesn't really have it. She's brushing off the legs. You want to watch the up kick? Oh, she goes. Now we have full guard. Gita's able to score her third takedown of the night. Gita hangs in there with some head movement, rolling with the punches, but she definitely needs to return. Binugbog siya at sa huli, nawala ang tsansa ng pagkakapantay-pantay. Nailagay siya sa kanyang lugar. Circle out of that cage. Oh! And that is all.
Naging saksi ang Tampa sa tahimik na katotohanan. Ang sipag ay tinalo ang mga hashtag at hindi hadlang ang kasarian sa mga suntok. Si Gabi Garcia, powerhouse ng jiu-jitsu mula Brazil, ay may taas na 188 sentimetro, higit 100 kilo at ilang beses nang naging kampeon sa mundo. Finish, hammer fist, right hands, the referee says... Tinamon niya si Craig Jones, isa sa pinakamagaling sa submission, dahil naniniwala siyang kaya niyang talunin ang sinumang lalaki na hahadlang sa kanya. Bago ang laban, pinataob ng babaeng alpha si Jones sa isang paligsahan ng arm wrestling. Tinukso pa niya ito sa kamera, kaya naniwala ang mga tao na kaya niyang manalo. Go! Pero nang nagsimula na ang laban, agad niyang pinatigil si Jones, pinasuko siya ng mas mabilis pa kaysa sa pag-flex ng kanyang mga braso. He's impervious to the twist. Listen, Craig has messed around with Gabby non-stop over the last couple of months in the lead up to this. Oh, this is it right here. 30 seconds. There's no real ill will here, but yeah, he might have to put her to sleep because I don't think she's willing to death. Big squeeze coming in. She does! The Rear Naked Joe gets the job done. Craig Jones, victory. Nabaliw ang mga tao. Malinaw ang leksyon. Kahit ang pinakamalakas na babae sa mundo ay hindi kayang talunin ang kalikasan o makatakas sa rear naked choke ni Craig Jones. Ang babaeng ito, puno ng kumpiyansa, ay naniwalang kaya niyang umakyat sa ring at dominahin ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Joanie Laurer, mas kilala ng mga tagahanga ng wrestling bilang China. Nagpasya siyang palitan ang palabas sa ring ng totoong boxing at hinamon si Joey Buttafuoco. Iniisip na isa lang itong ordinaryong lalaki na naglalaan ng oras sa panonood ng telebisyon at pag-inom ng beer. Akala niya magiging madali lang itong pagpapakita ng lakas. I hope to God that Joey Buttafuoco is wearing his cup today. Malaking pagkakamali at ang sumunod ay malayo sa inaasahan. Mula sa unang kampana, lumabas si Joey na sunod-sunod ang mga suntok. Hindi gaya ng kalabang walang alam sa reality show, kundi parang matagal nang naghintay para turuan ng leksyon ang reyna ng empowerment. He's gotta watch. And she's something she needs to do. She has to stand her. See, now he's trying to grab her. Now. Nailigtas si Johnny ng kampana, hilot na guguluhan, naghahanap ng sagot. Matapos ang maikling payo ng koponan, bumalik siya sa ring. Pero anumang plano na meron siya, ay nawala nang muling magpakawala ng suntok si Joey. Pagsapit ng ikatlong round, isang malinis na suntok mula sa desperadong ama ng tahanan na ito ang nagpagising sa halimaw sa kanyang kalaban. At ang nagpakilalang reyna ng ring ay nauwi sa paghingi ng awa. Yes, good right hand. She's open now. That's a front punches, front punches. Might be hitting a few more, throwing a few more, but Smitty's just kind of pushing her around over it all. And he's not winning this fight. That's good right hand by this girl. Let's put her head down. Ang programang South Korea na Fearless Guys ay nagpasya na sagutin ng isa sa mga pinaka-viral na tanong sa internet. Posible bang matalo ng babae ang lalaki sa mixed martial arts? Yeah. Pumasok si Ramona ang mandirigma sa oktagon para harapin si Tai-Wung, ang manlalaban na tiwalang mapapatahimik niya ang mga nagdududa. Ang sumunod ay isang maikli, brutal, at masakit na malinaw na laban. Only punch! Throw your punch! Sa loob ng 3 minuto, kitang-kita ang pagkakaiba. Halos hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili sa sunod-sunod na atake ng kalaban. Yeah! Okay. Yeah! That's it! That's it! Keep going! Move. 라오나, go clinch. 라오나, clinch! Clinch! Move. 라오나, go clinch. 라오나, clinch! Clinch! Don't guard! Nang makita ng referee ang panganib, agad niyang itinigil ang laban para maiwasan ang mas masamang mangyari. Isa pang viral na pangyayari sa Moscow ay tungkol kay Mamaja, isang dambuhalang babaeng kilala sa pananakot ng maliliit na lalaki sa harap ng kamera, kaya gustong makita ng lahat na maparusahan siya. At sa isang laban ng paghihiganti na inorganisa, pinasok siya ng mga promotor sa isang mixed martial arts cage laban sa isang 50 taong gulang na lalaking payat
kalahati lang ng laki niya at hindi pa mukhang atleta. Nang magsimula ang laban, kumpiyansa si Mamaha ng Moscow, nagyayabang at dinodomina ang lalaki na sa unang tingin ay kumakatawan sa mahina. Matters worse, homie is never... End of... Nani? Wait a minute, who the hell is that guy? He attacks. Right hand connected, now's her time. Yes! Big right hand to the top of the ball spot. The Moscow Mule takes him to the ground. Pero pagdating ng ikatlong round, nagawa na ng pagod ang trabaho nito. Nagbunga ang karanasan at pasensya ng lalaki, kaya nakapagpatama siya ng malilinis na suntok habang humihina ang resistensya ng babae. Big right hand to the top of the ball spot. The Moscow Mule takes him to the ground. Surprise, motherfucker. He counted into a side headlock. He's the master of deception. He was toying with her through 2 rounds. He was really a submission specialist all along. The St. Petersburg Brute. The chokehold is once again initiated. 10 seconds left to go, and the referee stops it. And there goes. Sa huli, ibinigay ni matandang lalaki ang karma na nararapat sa kanya at nakamit ang isang matinding panalo laban sa aroganteng babae. Hindi makahanap ang babaeng profesional na boksingero ng lehitimong kalaban para sa isang exhibition match. Kaya tinanggap niya ang hamon ng isang lasing na lalaki na kinuha lang sa kalsada. Sa nakakagulat na pangyayari, kahit lasing, nagawa pa ng lalaki na makapagpatama ng ilang malilinis na suntok bago siya bumagsak. Check him down. There you go. Good fake. Good fake. Hands up. Sit down. Hands up. There we go. There you go. Yeah, you're good. You're good. You're good. Oh, that was good. That's good. Hands good. up. There you go. Yes! There you go. Keep doing that! Yeah! Let's go. Yeah! There you go. Keep going. Keep going. There you go. Keep the hands up. There you go. There you go. Kahit ganoon, para sa lalaking galing lang sa bar, mas nakuha pa niya ang respeto kaysa sa maraming komentador online. Ngunit kung kaduda-duda ang mga lasing na tagahanga, ang sunod na babae ay alam ang papasukin niya. Ang di lang niya alam ay kung paano ito matatapos. Si Nong Rose, isang transgender na Muay Thai fighter mula sa Thailand, ay binuo ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagwawagi laban sa mga lalaki sa mga profesional na laban ng Muay Thai. 20 seconds! And again! He's taking too much punishment. How is he staying on his feet? Oh my goodness. The eyes are glazed over, Kevin. 10 seconds. Oh, and again! Can he survive the round? And again! Yeah, And and again! again. Bullying Sergey! Oh, bullying him is not the word. And an elbow! Oh! No, Oh, he's gone! Dahil sa teknik at eksaktong galaw niya, nakuha niya ang respeto ng komunidad ng labanan sa Thailand. Ngunit nang humarap si Rose kay Andrew Capuro, isang mas malakas at mas bihasang manlalaban na malinaw na hindi naniniwala sa pagkakapantay-pantay sa loob ng ring, naging ibang-iba ang naging resulta. All available to these fighters and they're professionals. Clearly got the height reach advantage. Ropes. She has no problem working off the back. Sa simula, mukhang patas ang laban. Maganda ang galaw ni Rose, ipinapakita ang teknik at tamang tiyempo. Ngunit agad winasak ng lakas at tumpak na suntok ni Capuro ang kanyang kumpiyansa. Lalong naging isang panig ang laban sa bawat suntukan. Paulit-ulit siyang pinabagsak sa lona ng lalaki gamit ang malalakas na suntok. Ground one a little bit slow, so... Oh! No. I think she was just off the elbow of Nong Rose. Big left hand again from the American. On her butt. The shark, he smells blood in the water, and he is going for the kill. Big left hand again to the body, again. Relentless from Capuro. He is punishing Nong Rose. Oh, amazing left. Oh no. Capuro. She's no. You're down. Almost had another out. Sa ikalawang round, si Rosas ay brutal na pinahiga sa kama ng mga Rosas. Eksakto kung saan siya nararapat, tinapos ang anumang ilusyon ng pagkakapantay-pantay sa ring na iyon. To the body again. Doubling up. Oh no! Nong Rose in a world of hurt. Might be close to a standing 8 here. She's in trouble. Oran clearly debating it. How much more can she take? Hands heavy. Oh no! Itinigil ng referee ang laban bago tumunog ang huling kampana,
Ibinigay kay Kapuro ang isang matinding panalo at nilinaw na ang awa ay wala sa plano ng laban. Balik tayo sa kalsada kung saan inisip ng babae na ang awtoridad ay parang contact sport. Nahuli sa kamera, tinaktan ng aktivista ang opisyal na ginagawa lang ang tungkulin. Hindi niya inasahan ang mabilis na tugon na nagpapaalala na ang respeto ay dapat dalawang panig. Tu de ce vrei să pui mâna cu mine? Nu vreau, doamnă, ce să pună mâna cu mine? Du-te, du-te, ai pus mâna pe mine. Nu mă trage, fii atent. Du-te, mă, că îți dau o palmă de nu te. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Pero kung isang sampal lang ang sapat para mailagay sa ayos ang babaeng iyon, ang susunod ay matututo ng leksyon sa mas matinding paraan. Sa Rusya, isang miyembro ng Stop Han, grupong laban sa ilegal na paradahan, ay nakipagtalo sa isang babae. Lumala ang komprontasyon ng sampalin ng babae ang lalaki at ang naging tugon nito ay di inaasahan ng babae. Должен стоять знак, когда вы... Я наклеил. Вот это девушка. Вот правильно. Pero ang pagmamalaki at tapang ng babaeng ito ay hindi maikukumpara sa susunod. Isang sundalong babae na naniwalang walang lalaking makakapigil sa kanya. Sa harap ng mga kasamahan sa hukbo, isang babaeng nagpakilalang malakas ang humamon sa lalaking mandirigma para patunayang kasing lakas din ang mga babae. At isang jab lang ang kinailangan para tuluyang bumagsak ang kanyang kumpiyansa sa lupa. Sa ilang segundo, nanaig ang technical na galing at kontrol ng lalaki, kaya wala siyang nagawa. Ang nagsimula bilang pagpapakita ng tapang ay nauwi sa isang masakit na leksyon ng realidad. Pantay ang simula ng laban, parehong gustong patunayan ang sarili. Hindi makapaniwala ang mga tao habang unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa sa bawat suntok. Hanggang sa isang huling malinis na tama ang nagpatumba sa kanya, agad tinapos ang laban at iniwang napahiya siya sa harap ng lahat ng naroroon. Isa itong hindi komportableng leksyon, ibinigay sa harap ng marami. Pero ang susunod na babae ay makakaranas ng mas malupit na kapalaran. Pumasok si Sasha Kitrichenko sa ring na may apoy at galit, sumisigaw ng kumpiyansa at nagpapakitang gilas sa kamera, nangangakong didominahin si Nikita Litvinkov. Что здесь происходит? Ники, девушка, писку во всех передачах участвует. Что здесь? Ничего, если... Вот, наконец! И сезон Epic Fighting на ваших экранах. Sa unang suntok, napagtanto ni Sasha ang kanyang mali. Tumakbo siya pero huli na. Во многих шоу на телевидении. Животом хочу огородить, я уничтожить. Kitrichenko не вынесла подмышечный зап... Walang kahit anong hiya, nagpasya si Nikita na hindi palampasin ng pagkakataon at ginamit siya bilang practice na manika. Она следит за его ногами. Для первого боя, дорогие, это для как бы разгона нормально пойдет, нормально пойдет. О, что это такое? Никита говорит, все, я ничего, удары, хит, кикбоксерский не принес, но Никита, опа, вот. Sa huli, nagwagi si Nikita. Naging viral ang sandali bilang perpektong halimbawa kung paano nagbabanggaan ng sobrang kumpiyansa at ang malamig na realidad. Nagpakita si Sasha ng palabas na di niya kayang panindigan. At sa mga pampalakasang labanan, ang ring ang mabilis magbunyag ng katotohanan kaysa sa kahit anong arena. Sa isang kakaibang laban ng mixed martial arts, 2 laban sa isa, 2 Romanian influencer, sina Roxana Tutu at Betty Shore, ang naniwalang magandang ideya ang hamunin ang isang lalaki lang. Tingnan natin kung paano naging resulta ng kanilang matalinong desisyon. Sa simula pa lang, ginamit ni Perverso ang kanyang laki at lakas para ilagay ang mga babae sa tamang lugar. Și pe Roxana Tutu se îndreaptă acum către Petișor. O doboară Perversul pe Petișor și pe Roxana Tutu. Show total. Se năpustește cele două. Ce nebunie! Kahit na dehado siya sa bilang, siya pa rin ang kumontrol sa ritmo at posisyon sa buong laban.
Toată lumea în picioare, toată sala polivalentă. Bun de meci pentru perversul care pare să fie. Nu-l văd bine pe perversul dacă nu ține bine. Atsutu încearcă să-i dea un loc. Gol! Ce lovitură! Kahit na sinubukan ng dalawang babae na i-coordinate ang kanilang mga atake, hindi pa rin nila nalampasan ang pisikal na pagkakaiba ng dalawang kasarian. Wow! Isang lalaki lang ang nanalo sa mixed martial arts fight. 2 laban 1. Sa huli, nagdiwang si Perversus habang pagod at naguguluhan ang dalawang influencer. Mula sa mga palabas sa Romania hanggang sa mixed martial arts na professional na hawla, isang katotohanan ang malinaw. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi garantiya ng tagumpay. Sa laban at buhay, ang respeto ay kailangang mapatunayan, hindi lang basta ipinapahayag.